Good evening! I'm Daniel. And I'm Tracy, And welcome to Bonfire Night. So, welcome po natin lahat ng ating mga ka-Bonfire Night na nakasubaybay ngayong gabi. So, we welcome all our pastors, mga primary leaders, mga cell leaders, cell members, and yung mga invites po namin. You are very much welcome po sa ating Bonfire Night. Wini-welcome din po namin ang aming mga ka-Bonfire Night na nanonood sa iba't ibang bansa. So, bago tayo magsimula, panoorin muna natin ang Bonfire Things to Remember. Here are your bonfire things to remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. No? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Oh, huwag kalimutan mga ka-bonfire ha. Paalam! So, praise God po sa ating Bonfire Things to Remember. So, yan po, weekly reminder po sa atin. And like we've always said po, so hindi lang siya applicable sa Bonfire. So, we can apply it sa lahat ng ating mga online na gawain, no, para talaga makapag-focus po tayo. And talagang yung pagdadalo natin at yung pag-engage natin sa online platform is talagang with quality pa din. Kaya iwasan natin yung mga distraction and talagang focus po tayo sa ating gawain ngayong gabi. Amen to that. That's why let us also be excited. Kaya ni-encourage ko ang bawat isa na tayo po ay sama-samang tumayo at papurihan natin ang ating Panginoon together with our worship teams pamamagitan ng isang awitin. Lord of all the earth and all of heaven, I come and seek your face.
majesty, Jesus, Lamb of God. Majesty, majesty, holy are you, Lord. You are high and lifted up. You are high and lifted up. And my soul sings hallelujah. And my soul sings hallelujah. Majesty, majesty, Jesus, Lamb of God. Majesty, majesty, holy are you, Lord. Majesty, majesty, Jesus, Lamb of God. Majesty, majesty, holy are you, Lord. So thank you po sa ating CGS Philippines Worship Team sa pangunguna po sa pagpupuri sa ating Panginoon. And nawa yung awitin na yun ay nakatulong sa atin to set the atmosphere and to ready our hearts and our minds sa message na mapapakinggan at matatanggap natin tonight. So we encourage ang bawat isa, pag po tayo papadistract, no? So iwasan muna natin pumunta sa iba't ibang social media app. So dito muna tayo, focus muna tayo, ilang minuto lang ito at huwag nating hayaan na may ma-miss out po tayong revelation ng Lord sa atin ngayong gabi na dadalhin sa atin ng ating bonfire speaker. Praise God. That's why again, let us all be excited and ready our hearts and our minds sa message na mapapakinggan natin tonight. For our speaker, he is our diligent, our mentor, our spiritual father, hardworking, and our beloved senior pastor of CGS Philippines. Let's welcome Pastor Rami Henares Jr. Magandang gabi muli sa ating lahat ng mga Bonfire family at good evening po sa lahat nating mga faithful followers, disciples, and leaders for the whole year ay nananatili kayo sa ating Bonfire Fellowship dito sa online platform. At again, wini-welcome ko po ang lahat ng kasama natin dito. At salamat muli sa Panginoon sa mga kapatiran natin, Luzon, Visayas at Mindanao. At the same time sa lahat ng mga nasa abroad, ay tayo po ay nagpapasalamat sa pagiging tapat ninyo at sa pagiging masigasig sa ating pakikinig sa salita ng Diyos dito sa Bonfire online platform. So again, magandang gabi sa inyong lahat. Sa lahat nating mga pastors, mga leaders, sa lahat nating mga followers, mga cell group members, sa lahat ng mga invites, ay good evening po sa inyong lahat.
Naway sa last message of this year ng Bonfire ay ito'y manatili sa ating puso at isipan at maging challenge ito sa buhay ninyo sa pagharap natin sa 2026. Kaya ngayong gabi, simulan natin ang lahat sa ating panalangin. Nagpapasalamat kami, dakilang Diyos, sa panibagong buhay na binigay mo sa amin sapagkat pinagpala mo ang Bonfire online platform. I pray na ang mga mensaheng ito maging gabay namin sa aming pagpasok sa taong 2026. I pray, Lord God, open our hearts, our mind, as we listen to your word, and we pray na lahat ng ito ay makapagbukas sa aming mga puso at kaisipan habang patuloy kami sa journey namin sa paglilingkod sa iyo. Sa iyo namin pinagkatiwala ang lahat. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Haggai chapter 2 verse 9. The latter glory of this house will be greater than the former, says the Lord of hosts, and in this place I will give peace, declares the Lord of hosts. Then in Ecclesiastes chapter 10, tingnan po natin ang ating mga Bible sa Ecclesiastes chapter 10 verse 10. Basahin natin sa Tagalog, sabi po dito, ang palakol ay pumupurol kapag hindi hinahasa. Ang mahusay na plano ay nakakatulong ng malaki sa pagtatagumpay. Ngayong gabi, ang ating pag-usapan is about you, ikaw. Tingnan natin ang evaluation natin sa ating buhay. Dapat nakikita ito sa buhay natin, mga kapatid. And this is now our theme tonight. You are better today than yesterday. Dapat nakikita na mas magaling, mas mahusay, mas mabuti ka ngayon kaysa nakaraan. You are better today than yesterday. Napakahalaga ito, mga kapatid. Sabi nga, sa binasa natin kanina doon, sa Haggai, mapapansin po natin, the latter house is greater than the former. Ibig sabihin, tandaan natin, layunin ng Diyos, kalooban ng Diyos, na merong improvement, merong development, merong growth sa buhay natin ng mga naglilingkod sa Diyos. Inaasahan sa atin na tayo ay may development, may improvement, may paglago. We are not designed, tandaan natin, to remain spiritually stagnant. Hindi po tayo dinisenyo ng Diyos na manatili tayong stagnant at ang ating buhay espiritual sa halip na pagaling, pahusay, paganda, ay ang iba paurong, pawala, at palabo ng palabo sa halip na tayo nakikitang paliwanag ng paliwanag. Ibig sabihin, katulad sa binasa natin sa Ecclesiastes kanina, sabi nga dito sa Ecclesiastes na ating binasa, ang palakol ay pumupurol kapag hindi hinahasa. Ibig sabihin, ang picture natin katulad ng isang palakol, dapat habang tumatagal, tumatalas tayo dahil nagpapahasa tayo sa Panginoon. Kumbaga, ang ating cell group, ang ating prayer life, ang ating tinatawag na Bible devotion, tayo po ay nagpapatalas dyan, nagpapahasa tayo upang lalo tayong magiging productive at maging fruitful. Ang masaklap, ang iba natapos ang taon, mapurol pa din. Wala pa ding bunga, walang productivity. Ang iba, bago matapos ang taon, natisod, humina, tumamlay. Hindi ganon ang layunin ng Diyos sa buhay po natin. Dapat you are better today than yesterday. You are greater today than yesterday. Ibig sabihin, mas maganda na maging legacy natin sa buhay na habang tumatagal ka sa iyong paglilingkod sa Diyos, malaki ang kaibahan mo noon
Malaki ang kaibahan mo noon, kapatid, kaysa ngayon. Noon, matampuhin ka, maramdamin ka. Noon, kulang ka sa pansin. Noon, ikaw ay tao na mahina ang loob. Ngayon, matibay ka na. Ngayon, ikaw na yung tao na naging sandigan at inaasahan, lalo na sa church, lalo na sa gawain ng Panginoon. Ibig sabihin, may nangyayaring kaibahan sa iyo. Parang isa yung katulad sa atin. Ito yung cycle of life. Tayo naging sanggol, naging bata, naging binata, at nagiging adult. Ibig sabihin, wala namang nilikha na hanggang ngayon 15 years old na sanggol pa din o bata pa din. Ibig sabihin, merong development, may improvement. At yan ang layunin ng Diyos. Yan ang cycle of life. Yan ang purpose ng Lord sa buhay po natin. Lahat ng bagay ay may pagkakaiba habang tumatagal ang panahon. Ikaw na lang ang hanggang ngayon hindi pa nagbago. Hanggang ngayon wala pang pagbabago. Kahit Kristiyano ka na, pero walang nangyaring improvement sa buhay mo. At marami pinagmamalaki, matagal na raw sila sa church. Pero ang buhay parang hindi naman Kristiyano at hindi naman lumago. Sa halip na makatulong sa church, pinupuna pa ang church. And that is not the will of God, but that is the deception of the enemy. Kaya itong ating pag-usapan ngayon, may mga ilang portion akong itatakil dito sa atin na you are better today than yesterday. Ito yung ating pag-usapan. Bakit kailangang pag-usapan natin to? Kasi kung hindi ka maging better, hindi ka maging greater, walang development sa iyo, manatili kang stagnant. Ang kasunod nun, maging useless ka. Ang kasunod nun, magiging mapurol, kakalawangin ka, at kahit matagal ka na sa church, pinagmalaki mong matagal ka na, pero wala ka nang alam. Yun ang danger. Kaya dapat, tingnan natin sarili natin, dapat may development, may improvement tayo. Kasi pag wala, kakalawangin ka, at time will come, pati ugali mo negative na. Maging negatibo ka, mapagpuna ka sa iba, magiging conscious, maging defensive ka, pero unproductive ka. Yan ang problema sa mga tao na hanggang pakikinig lang, 10 years na. 15 years na hanggang pakikinig lang, maraming alam, knowledgeable, pero walang karunungan. Ibig sabihin, ang kaalaman hanggang utak lang, pero hindi naman pinamumuhay ang salita ng Diyos. Wala namang paglilingkod sa Panginoon. Marami dyan, even in online or face-to-face sa mga churches. At yan ang kabigatan sa mga churches. Sa halip na pagpapala, naging bigat na siya sa church. Sa halip na makakatulong siya pa yung sumisira. Bakit? Matagal na hindi ginagamit sa church. Kaya yun ang ating pag-usapan ngayon. Now, ano ang mga tanda na you are better today than yesterday? Number 1, from a receiver, you are now a giver. Isa yan, typical yan. Dati, nung bago ka pa lang, ikaw palagi ang may tinatanggap. Ikaw palagi ang nabibigyan. At ini-enjoy mo na may tinatanggap ka. Naranasan ko rin yan. No? Nung nag-aaral ako sa Bible School, may nagbibigay sa akin ng damit. May nagpapaaral sa akin sa Bible School. Nag-sponsor sa akin, naging scholar, pero may kapalit yon. Nag-work ako sa Bible School para masustain yung pag-aaral ko. So, merong level na may pacing sa life natin na you always receive. Parang katulad ng bata, ng sanggol, tumatanggap lang ng pagkain, tumatanggap lang ng pag-alaga ng parents. So, dinaanan natin lahat yan. Lahat tayo dumaan sa pagiging receiver. Nung nag-aaral ka, tanggap ka lang ng baon. Tanggap ka lang ng alaga ng parents mo. Pero ang isang katotohanan dyan, may pag-awat. That is the winning stage. Na pagdating sa winning stage,
From receiver, you are now a giver. Ngayon, professional ka na, nagdadala ka na ngayon ng pagkain, pambayad ng kuryente, pambayad ng mga gastusin sa bahay, ikaw naman nagbibigay sa parents mo. Ibig sabihin, you are better today than yesterday. Hindi kaya maganda na 40 years old ka na, 50 years old ka, palagi ka lang inaalagaan ng parents mo. It's not normal, mga kapatid. It's not normal. At hindi yan purpose ng Lord sa atin. Ganon din, kahit sa mga hayop. Napapansin po natin, may winning stage, may pag-awat yan. Na kung saan naging tuta, ngayon, aso na. Okay. May mga pet kayo, napakinabangan na natin yan sa bahay natin. Di po ba? So, ibig sabihin, ikaw na lang ang hindi napakinabangan ng church. Sa tagal-tagal mo na sa church, ang hanap mo, may matanggap kang payo, may matanggap kang mga galing sa ibang tao. Gusto mo palagi, tanggap ka lang ng tanggap. Sa time natin ngayon, hindi layunin ng Lord na ang church, marami lamang ang receiver. Ibig sabihin, we receive the salvation. We receive a changed life. Natanggap natin ang salvation at changed life. We receive transformation sa life natin. We receive God's forgiveness. Natanggap natin ang lahat ng mga biyaya ng Diyos spiritually sa atin. Forgiveness, salvation, transformation. Na bago buhay natin, na bago ang pag-iisip natin, na bago pagkatao natin. Na-receive natin ang pangangalaga sa atin ng church. Mga kapatid, pero dumating na sa antas ng buhay natin na disciple tayo, ginagabayan po tayo. Now we are a giver. From taker, you become a giver. Ibig sabihin, ikaw naman nagbibigay ng oras sa isang tao na inabot mo, binibigay mo ang effort mo sa isang tao na madala mo sa Panginoon. Ibig sabihin, dati listener ka, ngayon, ikaw naman ang giver. Giver of your time, giver of your energy, giver of your resources. So, ibig sabihin, malawak ang salitang giver. Oras mo, binibigay mo sa paglilingkod kay Lord. Itong lakas na to, hindi mo inuubos sa pamamasyal. No? Lalo na nasa season tayo ng Christmas at New Year, ang iba, sige, nagpapakapagod kung saan-saan pumupunta. Nalimutan na nilang ibigay ang oras sa panalangin, oras nila sa pagbabasa ng Bible, nagkakasakit na sa kagagala, pero hindi naghahanap ng kaluluwa para makakilala sa Lord. Nalunod po tayo sa mga pleasure sa buhay. Hindi naman masama yon. Ang masama, over ka na. No? Gumastos ng malaki para sa sarili, pero hindi binabalik ang para sa Diyos. Tandaan natin, you are better today than yesterday. Dati pakabig ka. Dati makasarili ka. Ngayon, ang iniisip mo ngayon, paano mo i-bless ang mga tao na nasa paligid mo? Ang mga less fortunate people, ang parents mo, ang mga kapatid mo, at higit sa lahat, ang iglesia na humubog sa buhay mo. Wala pa siguro nag-isip sa atin, pinagpala ako ng church. Ano ang naibalik ko sa church? Nabago buhay ko dahil may guidance sa mga leader at mentor. Ano yung memory na naibalik ko na ang church naman ang ibibless ko? Marami sa atin utak pakabig. Walang utak na magbigay. At hindi yan ang purpose ng Lord. Ang tanong ko sa inyo ngayon, as we end the year 2025, ano yung masasabi nating impact na naibalik mo sa church? Na masasabi mo, Lord, thank you, my spiritual family ako. Salamat, Panginoon, sa iglesia na ginaguide ako at ang aking pamilya. Dahil katatapos lang ng traditional practice natin sa Christmas, ang iniisip natin, anong matatanggap nating regalo? Mukhang baliktad ata. Ano ang regalo na maibigay natin kay Jesus Christ through the church? Binago ka, pinatawad ka, inayos buhay mo, inaon ka mula sa dilim tungo sa liwanag. Pagkatapos,
Pag wala ka pang tinatawag nating, wala ka pang Diyos sa buhay mo dati, ay puno ka ng galit at puot. Pero sa ngayon, mahinahon ka na, inayos ka na ng Panginoon. Ibig sabihin, malaki ang pagkakaiba mo ngayon. But the question is this: are you now a giver? Or still until now, you are a receiver? Tandaan natin yun, mga kapatid. Sabi nga sa Acts 20:35, it is better to give than to receive. Masarap kaya ang kalagayan ng isang tao na more siya sa giver kaysa taker. Alam nyo, kapag giver ka, that is the stage of maturity. At nakita ko ang mga taong giver, hindi yan naubusan. Hindi yan kinukulang. Because you give your time, you give your resources, you give your life to God, si Lord patuloy kanyang pagpapalain. Dati kasi iba ang binibigay natin eh. Binibigay natin ang ating lakas sa mundo. Binibigay natin ang ating oras, panahon sa mundo. Makamundo tayo. At ang kapalit ng mundo, lalaspagin tayo. Sisirain ang kalusugan natin. Sa sobrang kasiyahan, minsan ng iba, nasira ng buhay. Pero iba sa Lord. The more we give time to God, the more we give our energy to God, the more we give our resources to God, lalong nalalagay sa kaayusan ang buhay natin. That is why, sinabi ng Bible, it is better to give than to receive. Ibig sabihin, mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Kaya nga yun ang iwan kong question sa inyo. As we end this year 2025, naisip mo ba sa dami ng pagpapala sa iyo ng Diyos, baka binibigay mo sa Lord ay mga tira-tira na lang, tirang oras, tirang lakas, tirang sukli sa sasakyan, at ni minsan, hindi pa tayo faithful na ibalik ang ating igapo. No? Pinang notse buena pa natin, o buena notse, pinanggastos natin sa kung saan-saan. At nakita natin, disordered life yan. Mga kapatid, ang masarap, napapangiti ka na mag-e-end ang year na to, binless mo ang church. And you know that, kung naging blessing ka sa church, ano ang binigay mo sa church bilang pasasalamat mo sa Diyos? Tandaan natin, masarap na makita na naging pagpapala tayo sa church. Na dati madilim ang buhay mo, magulo pamilya mo, walang direksyon ang iyong kaisipan, mag-isip ka man, punong-puno ka ng kaguluhan, may mga taong nag-abot sa iyo, biniless mo ba sila? At patuloy kang pinangalagaan hanggang sa naging mabuting tao ka, hanggang sa naging matured ka. Ibig sabihin, may umalalay sa paglagong spiritual mo. Kaya mahalaga na makita mo ngayon ang sarili mo, receiver ba ako o ako ba ay giver? Yun ang tingnan natin. Mga kapatid, that is our evaluation. Itong taong 2025 ba more on receiving ako or more on giving ako? Di ba? And I challenge all of you, pag hindi ka umaalis sa antas ng buhay mo, na nanatili ka pa rin, nagre-receive ka lang ng mga advices, ng counseling, ng kalakasan, maraming sasabi, pinalakas ako ng salita ng Diyos, tinamaan ako ng salita ng Diyos, pero nandyan ka pa din, wala ka pa rin pagbabago. That is foolishness, mga kapatid. That is foolishness. That is not a wise person. Ang wise person, natinag ako sa Word of God. I need to live on it. Kailangan kong ipamuhay ang salita ng Diyos. So naway, makita ninyo ngayon, ikaw ba ito? Are you a better person today or still the same until yesterday? Yesterday and today, still the same, mga kapatid. So tandaan natin, dapat mas magaling ka ngayon kaysa dati.
Mas pahusay ka ng pahusay ngayon kaysa dati. Hindi yung patisod ka ng patisod, paurong ka ng paurong, pakuluntoy ka ng pakuluntoy. Sa halip na ikaw ay namumukadkad, sumisikat na parang isang araw, nagsashine na parang isang araw, dahil si Kristo pinangalandakan mo sa buhay mo, naging good testimony ka sa tahanan nyo bilang husband o bilang wife. Ang nangyari, nasira pang buhay mo. And that is a bad testimony. Hindi mo iningatan ang testimony mo sa buhay because testimony is sacred. No? Ang lakas mo dati, marami kang naakay, ngayon naakay ka na sa dilim. And that is a bad testimony. I hope and I pray, lahat kayo na nandito, not faithful sa paglilingkod sa Lord, even in online platform, you are better today than yesterday. Dati getter ka, taker ka. Ngayon, you are now a giver. You are now a blesser. At hindi ka na nakakaalis dyan dahil dumadaloy palagi ang pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Tandaan natin, napakahalaga niyan mga kapatid. Second, if you are better today than yesterday, from a follower, you are now a leader. Dati nakikinig ka lang dito, sumusunod ka lang, at dati ikaw ay isang follower, cell group member, pero dumaan ka sa process, you are now a leader. Congratulations sa mga leader dito. At kayong mga follower o mga listener, don't allow yourself for the rest of your life, you are a follower. Huwag mong hayaang buntot ka palagi. Dapat level up. Maging ulo ka naman, mga kapatid. Huwag mong hayaang ang dami mo ng alam, pandak ka pa din, bansot ka pa din. Dapat tumatangkad ka naman. Anong ibig kong sabihin? Dapat you are spiritually tall. Tumatangkad ka sa salita ng Diyos. From follower, you are now a leader. Ibig sabihin, pag leader ka kasi, nasa iyo ang responsibility, nasa iyo ang maturity. Yun ang leader. Ang leader, ibang level na ang mga problemang kinakaharap. Because you guide people. You encourage people. Pag follower ka, pakain ka lang ng kain palagi. Pag follower ka, gusto mo, nililibre ka palagi. Yan ang mga follower. Pag follower ka, gusto mo, ina-advisean ka palagi. 5 years na, 10 years ka ng Kristiyano, gusto mo palagi magkumabig. You are not already a blessing kapag gano'n ang nangyayari sa atin. Kaya ang layunin ng bonfire, ng CGS Philippines, all of us, kung gusto natin na may pagbabago ang bansang Pilipinas, dumadami ang mga leaders. Hindi dumadami ang mga pakainin. Pakainin sa salita ng Diyos. Pakainin sa mga advices. Kaya may mga process po tayo, kapag totoo kang binago, totoong may Kristo ang buhay mo, you don't allow yourself na you are listener for the rest of your life. You are a believer for the rest of your life. From a listener, you are now a leader. You lead people. You guide people. Because you are better today than yesterday. Yun ang ibig sabihin. The latter house is greater than the former. Ibig sabihin nun, sa spiritual aspect, mas gumaling ka ngayon kaysa dati. Ang masaklap, maraming Kristiyano, ang gagaling dati. Ngayon, ang pupurol, at the same time, nakalawang na. Hindi na niya alam na Kristiyano siya, kinain na sila ng mundo. Naging traditional na, naging religious na. Hindi na nagagamit sa church, naging pasaway pa sa church. Ang iba naman, sinisira nilang gawain ng Diyos, sinichismis. Naging, masasabi natin, kumbaga naging kalawangin sa church. Ayan. Hindi na nila may pagmalaki na sila ay tagasunod ni Kristo. At ayaw natin na mangyari sa atin yan, mga bonfire family. Yung mga nandito, it is not just a tradition, every Friday nakikinig lang kayo. Every Sunday nakikinig lang kayo. Ang isang challenge sa buhay, you undergo process to be a leader and leader of leaders. You contribute a lot
in the kingdom of God, mga kapatid. Iba kasi pag may pagsubok, lalapit sa leader. Pag may problema, lalapit sa leader. Pag gagawin mong leader, naging matatakutin. Ayon, kumukuluntoy. At ang mangyayari, marami dahilan. That is not the plan of God in us, mga kapatid. At walang challenge ang buhay na ganyan. Huwag kayong maging duwag. Isipin mo na lang ang next generation, ang pamilya mo. Lalo na sa mga lalaki. Dapat ang mga lalaki, mga tatay, kabataan, lead people. No? Lead people, guide people. Diyan makikita ang pagiging tunay mong lalaki. Huwag malamyang lalaki. Dapat ang mga lalaki na tunay, may pinapangunahang mga kapwa lalaki to change our nation, to transform our nation. Hindi yung nakikinig ka lang palagi ng payo, nakikinig ka lang ng guidance ng iba, ikaw naman ang nag-guide, nag-level up na yung utak mo. Ang brain cells mo, pinapagana mo na. Alam nyo, pag leader ka, gumagana ang mga cells mo sa utak. Kumbaga, nagpaplano ka, nag-strategize ka, gumagalaw ka sa ikalalago ng gawain ng Panginoon. Nagpa-participate ka sa gawain ng Panginoon. Ang mga taong hindi ginagamit, malalaman mo sa bibig. Puno ng dahilan, puno ng reklamo, puno ng paninira sa kapwa. Hindi ginagamit eh. Di po ba? Mga follower, tingnan ninyo sa isang marangyang tahanan na may mga katulong. Sino ba chismosa sa tahanan? Mga katulong. Hindi yung may-ari ng bahay. Ganon din. Mga kapatid, kapag low level ka, pag follower ka, marami kang mga murmuring spirit. Nagmumurmur. At yan ay nasa paligid lang yan o kaysa nasa loob ng church. Kaya naway sa gabing ito, makikita ninyo, kung ako ay magaling ngayon kaysa nakaraan, dapat leader na ako. At yun ang ini-emphasize ni Paul kay Timothy, na si Timothy hindi habang buhay na siya ay follower lang. Anong sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 2? Sabi po dito, 2 Timothy chapter 2 verse 2. Tingnan po natin. Verse 2, ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ipagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. Level up, mga kapatid. Sabi ni Paul, narinig mo sa akin, Timothy, sa harap ng maraming saksi, ipagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. So, ibig sabihin, si Paul, pinupursin niya. Ikaw, Timothy, magturo ka para yung tinuturuan mo may kakayang magturo din sa iba. Ibig sabihin, if you are a person na better today than yesterday, you develop leaders. You develop disciples. Di po ba? Dapat nilalapit natin ang mga tao sa Diyos na mabago ang buhay and develop them to be a leader. That is why we have our process. We have our training process. At ang tawag dyan, you are a wise person. You are a good leader. Hindi po pwede na leader ka lang for the rest of your life na ang mga nakikinig sa iyo, 2, 3 lang. Ang isang matinding leader, more than 10, 20, 30 ang kanyang mga leaders, not a followers, not a disciples, but leaders. Ibig sabihin, mabuting katiwala ka ng Diyos if you are a leader of leaders. You are better today than yesterday. Ang saklap, natapos ang 2025, follower ka pa din. Puro ka pa rin tanggap. Ayon. Puro ka lang kuha ng kuha. Hindi maganda sa tao. Napakabig. Hindi na yan balanced life. If you receive something, you give back something also. If you receive blessing from God, you give blessing to others also. That's life. That's a balanced life. Hindi po pwede na patabaing spiritual ka. Pero hindi ka naman nagsishare, mga kapatid. Ang balanced life, God bless you,
then bless other. Binless ka ng kaalaman, i-bless mo rin ang kaalaman ng iba. I-share mo sa iba. Naging follower ka, aspire to be a leader. Ibig sabihin, may kumukup-kup sa spiritual life mo para lumago ka. Hanggang paglago ka na lang. Wala kang utang na loob sa paglilingkod mo sa Diyos. Dapat, pag lumago ka, mag-aspire ka naman na palaguin ang buhay ng iba. That is why, may passion ka na mag-undergo ng process to be a leader so that you can minister to other people. That is 2 Timothy chapter 2, verse 2. Mga kapatid, alisin natin yung malalim na pagiging makasarili natin. Maraming hanggang ngayon, tumanda na lang, nagpamilya na, nakalak na sa kanyang pagiging selfish. Kaya sa discipleship, ang unang requirement ni Christ, deny yourself. Deny your selfishness. Deny your self-centeredness. Kapag yan ay nabuwag, then you will see this is life. Ito pala ang magandang buhay. Alam ninyo, kapag self-centered ka, self-seeking ka, yun ang malungkot na buhay. Kapatid, buhay na puno ng kapagkainggit, buhay na puno ng reklamo. That is why, end your life to be a follower, start to be a leader now. Yan ang hinahanap ng Diyos sa atin. If you belong to a better person today than yesterday. Number 3, ibig sabihin, ikaw ito kung nakikita ito sa iyo. Kung hindi nakikita sa iyo to, hindi pa huli ang lahat. Hindi ka lang dapat mag-desire. Umalis ka na dyan sa kinalalagyan mo. Sa pagiging follower, aspire to be a leader. Nagaantay sa iyo ang mga naglilingkod sa Panginoon. Sabihin mo sa leader mo, leader, turuan mo na ako, gabayan mo na ako how to be a leader. Huwag maging matigas ang ulo natin, mga kapatid. Masarap makita na habang lumilipas ang taon, pagaling ka ng pagaling. Hindi yung papurol ka ng papurol, pamangmang ka ng pamangmang. Dapat mula sa pagiging mangmang, parunong ka ng parunong. Number 3, you are better today than yesterday. From a liability, you are now an asset. Ibig kong sabihin, na-discuss na natin to dito yan. Ang liability sa bahay natin, mga bagay na hindi nagagamit. Halimbawa, washing machine, hindi na gumagana, sa tabi na lang yan. Liability yon. Refrigerator, hindi na umaandar, hindi mo matapon-tapon. Ganyan tayo mga Pinoy. Mga gamit natin na hindi na nagagamit, tambak sa bahay. Mga liability nakatambak sa bahay, parang church. Maraming mga liable person, nakatambak lang sa loob ng church. Pero mga liable person, pagdating ng mga outing, pagdating ng Christmas, pagdating ng mga kainan, fellowship, outing, mga liable person, nandyan yan, nangunguna pa. Pero sila din ang nangunguna ng mga chismisan. Ganon ang mga liable person. Pero hindi tayo ganon. Electric fan, hindi na umiikot, liability na yan. Ang asset, like sa mga gamit sa bahay, asset natin yung mga kutsilyo, yung knife, asset natin yan. Nagagamit yan araw-araw. Kaya ang kutsilyo lalong tumatalas. Useful. Mga plato, kutsara, everyday ginagamit natin yan. Asset yan. Lahat ng mga lutuan natin, asset natin yan. Mapipilay tayo sa function sa bahay. Pag wala tayong plato, wala tayong baso, wala tayong mga lutuan, mga asset yan. Pero mayroon ka dyan sa bahay na liability, pampasikip sa bahay yan. Marami sa church, pampasikip lang. Sa GS Philippines, pampadami ka lang. Pero hindi ka kagamit-gamit. Nakakahiya yan, mga kapatid. Ibig sabihin, pampadagdag numero ka lang. Pero hindi ka nagdadagdag ng pagbabago ng buhay sa mga tao. Nakita niyo po? Ibig sabihin, aspire to be an asset, not a liability because you are better today than yesterday. Dati, gusto mo ng mga advices, pero palagi ka namang negative.
hina-highlight mo pa ang negativity mo. Kasi you are a liability, pabigat ka sa church. Kaya dapat, desire to be a vessel for honor. Isang sisidlan na nagbibigay parangal sa Diyos. That is in 2 Timothy 2:21. Anong sabi sa 2 Timothy chapter 2, verse 21? Ang sabi dito, sa verse 20, para maintindihan natin, sa isang malaking bahay ay may iba't ibang uri ng kasangkapan, may yari sa ginto o pilak, at mayroon na mangyari sa kahoy o putik. May ginagamit para sa tanging okasyon at mayroon namang pang-araw-araw. 31. Ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi, malinis, karapat-dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain. Ito dapat tayo. Isang kasangkapan na special, isang sisidlang natatangi, malinis, karapat-dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain. Katulad tayo ng kasangkapan na may yari sa ginto o pilak. Hindi tayo ordinaryong kasangkapan. Ang tawag, vessel for honor. Kumbaga sa bahay, pag may dumating na special visitor, nilalabas, kultura ng Pilipino yan, nilalabas ang magandang klase ng gamit. Yung mga kumot na hindi pa nagagamit, nilalabas. Kumbaga special yung tao na yon. Sa paglilingkod natin sa Diyos, kaya ka ginagamit, you are a special person for the glory of God. Hindi gagamitin ng Diyos ang mga marumi. Hindi gagamitin ng Diyos ang mga gumagawa ng kasalanan. Ang ginagamit ng Diyos, mga sisidlang malinis, kapatid. At dapat tayo yun. Kaya yung mga taong asset ng church, nagbubunga, naging productive. At the end of the year, maraming leaders, maraming disciples. Bakit? Sila yung asset ng church. Pero yung 5 years na, 10 years na, 20 years na, kung anong edad ng church, ganyan ka pa din. Ang masaklap, ito yung mga tao na nawala na, pasaway pa din. No? Lumipat sa ibang church, 5 church na nilipatan, hindi pa rin nabago. Kawawa naman yung mga church na nililipatan ng mga pasaway na tao. Ang church kasi walang problema, ikaw. Kasi kahit isang church ka lang, kung genuine ka na na-convert, dito ka na bago, dito ka din mamamatay. Wala sa church. Ikaw ang may problema, hindi ang church. Pastor, ang problema, hindi rin ang pastor. Leader, hindi rin. System, hindi rin. Ikaw pala problema. Kaya nga, kung ikaw ngayon, bansot pa din, hanggang ngayon, dami mo na natanggap na turo, parang papunta ka pa sa kulto, sa maling katuruan, ikaw na may problema. And that is your choice. Kaya tandaan natin, ang layunin ng Diyos, dapat nasa right track ka. You are better today than yesterday. From a liability, you are now an asset. Ibig sabihin, kagamit-gamit ka, kapaki-pakinabang ka, pagpapala ka. At the same time, blessing ka sa marami. Yan ang mga tao na nais ng Diyos sa kanyang kaharian. At naway nakikita yan sa buhay natin. Ang panalangin ko, as I close, lahat kayong nasa bonfire, mga bonfire followers, naway bonfire disciples na kayo. Bonfire leaders na kayong lahat. Naway may breakthrough sa inyo. At kung hindi ka pa nakapagbigay ng breakthrough sa taong ito, 2025, kapatid, may 2026 pa. No? At wag mo nang antayin ng 2026, may ilang araw pa. Kapatid, nailuhod mo yan sa Diyos. Hindi maganda sa tao ang pakabig. Hindi maganda sa tao na alagain. Matanda na, inaalagaan pa din. Matanda na ang kaalaman sa salita ng Diyos. Mahusay makipagdebate, makipag-argue, mahusay sa mga excuses.
pero wala pa rin na-develop na mga disciples and leaders. Hindi yan purpose ng Lord. At masaklap na makita na bilong ka sa mga liable person. Hindi na nagagamit, pabigat na, pampasikip pa. Be an asset of the church. Pagpapala ka dapat sa church. Hindi ka nagbibigay ng bigat sa kalooban ng pastor, ng leader. At naway ang mensaheng ito, isang hamon sa ating lahat. Are you better today than yesterday? Are you better today than yesterday? Be a giver. Be a leader. And be an asset. Kaya nga ang iwan ko sa inyo, oo nga, no? Matatapos ang year 2025. Ano ba ang bonggang-bonggang binless ko ang church? Mukhang wala. Tinitipid ko ang mga pagpapala ng Diyos na natanggap ko pagdating sa gawain ng Lord, tinitipid ko. Pero masyado akong pleasurable person. No? Puno ako ng pagbo-blow out sa sarili ko. Pero, tika muna, bonggang-bongga ko bang binless ang leader namin? Ang church na kung saan ako nabuksan? Ang church na kung saan binago yung utak at puso ko? Ano ang contribution ko sa church? At yan ang iwan ko sa inyong lahat, mga kapatid. Paano ko binibless ang church as we end this year, 2025, mga kapatid? Naway isang eye-opener ito sa lahat ng mga bonfire followers. Be a bonfire leaders or disciples. Kaya sa ating pagtatapos, the great legacy in life is being better than before. You become a blessing to those around you and not a burden. Huwag mong hayaang matapos ang taong 2025, pabigat ka pa din. Dapat pagpapala po tayo from the very start until the end. And I pray, next year, pagaling ka ng pagaling, pahusay ka ng pahusay, patalas ka ng patalas. Magpahasa kayo sa Diyos. Galingan ng prayer life. Hindi yung natapos ang taon, late ang report, late ang pagsamba. At the same time, late din ang pagda-download sa mga disciples. Pagkat matatapos na lang ang taon, nilaro pa ang kanyang pagiging leader, pagiging primary, naging irresponsable pa. Huwag niyo hayaang ganon, mga kapatid. Huwag kayo malunod sa Pasko at sa New Year. Dahil mga new person na tayo, dapat nasa itaas pa rin ang vision sa buhay natin. Naway ang mensaheng ito ay nagbibigay ng eye-opener sa ating lahat. And again, manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat sa paalala mo sa amin. Nais namin, O God, not only for this year, but the coming year, na we are better and better and better. Makikita sa amin, O Diyos, na gumagaling, humuhusay, at lalong lumalago ang mga pinagkatiwala mo sa amin, na hindi namin ito itatapon, hindi namin ito ibabaliwala, na kapag tiningnan mo kami, Panginoon, mas magaling, mahusay kami kaysa dati. Hindi kami papurol, hindi kami pawala, hindi kami patisod, hindi kami, Panginoon, patungo sa kawalan, kundi patuloy kaming pinagpapala mo, Panginoon. Naway ang buhay namin ay isang asset sa iyong kaharian, O Diyos, na hindi kami matulad sa iba na lalong nagiging burden at kinuha pa ng mundo, hinigop pa ng sanlibutan. I pray yung mga tao mo, O Diyos, dito sa online platform na faithful at the same time nakikita, O Diyos, ang aggressiveness sa paglilingkod sa iyo. Pagpalain mo ang mga taong ito, Panginoon. Ang kanilang pamilya, lalo mong pagpalain ang kanilang mga pamilya, Panginoon. Yung mga hinuhusayan nila ang ginagawa nila until the end. I-bless mo ang mga taong ito, O God. And I pray, mag-desire kami na magkaroon kami ng utang na loob sa Diyos. Hindi lang kami recipient, bagkos magiging giver kami, O God. Maging blessing kami
sa CGS Philippines. Maging extended arm kami sa kaharian mo, Panginoon, na ang utak namin ay utak pagbibigay, hindi utak pakabig. Magbibigay ng oras, ng panahon, ng lakas para gamitin sa iyong gawain. Salamat sa mga leaders namin, sa mga disciples, sa mga cell group leaders, sa mga leader of leaders na patuloy na pinapaangat mo, pinapahusay mo, Panginoon. I pray na lalo pa silang maging mabunga. And I pray sa mga followers, sa mga cell group members na mag-aspire to be a leader and leader of leaders. Blessing upon blessing to all of us tonight. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Thank you and God bless po sa ating lahat. Happy New Year po in advance.
living Savior, Jesus, Redeemer, Lord of heaven, robed in majesty, crowned in glory, creation adores you. We will crown you King forever, living Savior, Jesus, Redeemer, Lord of heaven, robed in majesty, crowned in glory, creation adores you. Holy, holy, God Almighty, and forever the Lord is exalted. Hear the angels shout His anthem. Ever living God, we adore you. Holy, holy, God Almighty, and forever the Lord is exalted. Hear the angels shout His anthem. Ever living God, we adore you. Praise God and thank you po, Pastor Rami, sa message na hinatid niyo po sa bawat isa. At alam ko marami po tayong napulot na mga learnings and also na nais nating i-apply sa ating journey, sa ating discipleship journey. And that's why we also encourage everyone na kayo rin po ay patuloy na i-post ang inyong mga learnings and takeaway lines sa inyong mga social media sites using this hashtags. Glory to God po sa natapos po nating Bonfire Night. At thank you sa ating mga ka-Bonfire Night na nanatili hanggang wakas. No? So, keep that good habit and attitude po pagdating sa ating mga online na gawain. Talagang kahit may nakakakita man po sa atin o wala, talagang we maintain that integrity na tinatapos po natin lahat ng mga online na gawain na ating dinadaluhan. So, we continue to encourage yung bawat isa na mga nakasubaybay po to support our social media platform. So, nandiyan po yung ating CGS Philippines Facebook page, yung ating CGS Philippines Bonfire Facebook page, yung ating YouTube channel, yung ating TikTok, and Instagram. So, follow po natin yung ating mga social media platforms and support po natin yung mga postings po dyan. Share din natin sa ating mga profiles po para talaga makapag-ministeryo tayo sa mga friends natin, sa mga followers natin, and magamit natin yun as instrument para maka-win pa ng maraming souls all for the Lord. Amen to that. And we also encourage everyone sa darating na Sunday online simbahay. So patuloy po natin itong suportahan at maging on fire in sharing the gospel and inviting our friends, family, colleagues. Ng Sabado pa lang, andun na yung nirarally na natin yung ating invitation para sila rin po ay makasama natin on Sunday para makarinig ng message na ihahatid sa atin ng ating buting pastor, Pastor Rami Henares Jr. So, thank you, God bless, and Merry Christmas!